Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, tampay kay pagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo ay nasa 18 linggo sa karaniwang panahon. Tayo ay nagkakatipon-tipon upang tayo ay sama-samang makapagpuri at makapagpasalamat sa Panginoong Diyos sa lahat ng kanyang mga biyaya at pagpapala sa bawat isa sa atin. Ang linggong ito ay tinatawag nating Sunday of Saint John Mary Vianney, ang patron ng lahat ng mga pari. Ipinagdarasal natin ang lahat ng mga pari, nawa sila ay maging tapat sa pagtawag ng Diyos sa kanila upang sila ay makapagdala ng kaluluwa sa kalangitan. Ating hihilingin sa Panginoong Diyos na tayo ay mabighani, hindi lamang sa dami ng himala, kundi mabuhay sa ganda ng pananampalataya. Ating aaminin natin mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. sa Diyos sa kaitaasan, at sa luma'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasaksak ka namin, sa
Pagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasan, kasama ng Espiritu Santo, sa dakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan, upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa sana ay pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang ay pinagdalhan ninyo sa amin. Mamamatay kami sa gutom." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Paulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit araw-araw. Palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito, susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos." Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaubagahan naman ay makapal na hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupa'y nalalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon. Kaya't nagtanungan sila, "Ano kaya ito?" Sinabi ni Moises, "Iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon sa bawat taludtod ng salmo. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming nuno na sa aming isinaysay. Totoong kahanga-hanga ang tinutukoy na bagay, mga ginawang dakila ng Panginoong may kapal. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Gayunpaman, itong Diyos nag-utos sa kalangitan, at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito, ang pagkain bumuhos na parang ulan, ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay.
Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang kaloob na pagkain ng mga anghel, hindi sila nagkukulang. Masagana kung dumating, inihatid sila ng Diyos sa banal niyang lupain, sa bundok niyang inagaw, sa kalabang naniniil. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga tag-Efeso. Mga kapatid, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko't ginigiit. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hentil. Walang kabuluhan ng kanilang iniisip. Hindi ganyan ang natutuhan nyo kay Kristo kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanang na kay Jesus. Iwanin ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Napagkaing kanyang bigay, alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon nang makita ng mga tao na wala na si Jesus ni ang kanyang mga alagad sa lugar na kinainan ni Jesus ng tinapay, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabi, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng Anak ng Tao sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" "Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo ko," tugon ni Jesus. "Ano pong kababalaghan ang maipapakita ninyo upang manalig kami sa inyo?" "Ano po ang gagawin ninyo?" tanong nila. "Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat,
Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit, dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit, sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay iyong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kami lagi ng pagkaing iyon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang araw na ito, mga pinakamamahal, ay napakahalaga sapagkat ngayon po ay ika-18 linggo sa karaniwang panahon. Tayo po ay nagkakatipon-tipon muli upang tayo ay sama-samang makapagpuri at makapagpasalamat sa Panginoong Diyos sa lahat ng kanyang mga biyaya at pagpapala sa atin. Itinalaga ng inang simbahan ang linggong ito sa buong Pilipinas bilang Vianney Sunday. Ito po ay pagkilala natin una po kay Saint John Mary Vianney. Ang imahen po niya ay nasa harapan natin. Siya po ang kinikilalang patron ng lahat ng mga pari. Siya po ay nabuhay sa mga taon ng huling bahagi ng ika-18 siglo at sa unang bahagi ng ika-19 na siglo. Siya po ay naging kura paroko ng isang parokya sa France. Ang pangalan po ay Ars. At sa kanyang pamumuno bilang isang pari, kanyang ipinamalas ang pagmamahal sa Diyos at ang kanyang katapatan sa paglilingkod sa Kanya. Nawa po ngayong linggong ito, ating ipagdasal ang lahat ng mga pari upang kami man, hindi man karapat-dapat, ay maging tapat sa bukasyong iniatang sa amin ng Panginoong Diyos. Marahil po kayo ay may mga kaibigan o mga kakilalang mga pari. Sa mga sandaling ito, sila po ay ating ipinagdarasal. Mga pinakamamahal, ngayong linggong ito, nagpapatuloy ang pagninilay natin tungkol kay Jesus bilang tinapay ng buhay. Tahasan na sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang sino mang manalig sa akin, kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga pinakamamahal, ito mismo ang ipinagdiriwang natin sa Eucharistia. Katulad po ng aking binanggit sa inyo nung nakaraang linggo sa pagninilay natin sa tinapay ng buhay. Sa misang ito, tinatanggap natin si Jesus sa kanyang buong pagkadiyos at buong pagkatao. Bagamat ang nakikita at nalalasahan natin ay maliit na tinapay,
Pero sa mata ng ating pananampalataya, ang kinakain natin ay laman ni Jesus. Nandoon siya ng buong buo, buong pagka-Diyos at buong pagkatao. Mga pinakamamahal, makikita natin ngayon sa mga pagbasa ang mga mahalagang elemento na dapat ay taglayin natin upang tunay nating madama si Jesus sa Eucharistia bilang tinapay ng buhay. Kung inyo pong maaalaala, noong nakaraang linggo, si Jesus ay gumawa ng isang napakalaking himala, yung tinatawag nating multiplication of the loaves. Napakain niya ang libu-libong mga tao mula sa iilang tinapay at isda, at ito'y lumabis pa nang makakain ang lahat. Ano po yung nakita natin ngayon sa mabuting balita? Ang nakita po natin sa mabuting balita ngayon, maraming mga tao ang sumunod kay Jesus. Napakaraming mga tao ang sumunod kay Jesus. Pakinggan po ninyo kung anong sinabi ni Jesus sa mabuting balita ngayon. Ang sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Anong ibig sabihin nito, mga pinakamamahal? Yung karanasan nila kay Jesus ay nanatili lamang sa level ng makataong karanasan. Ang kanilang karanasan kay Jesus ay nanatili lamang sa level ng makataong karanasan. Ibig sabihin, ang kanilang karanasan kay Jesus ay hindi umangat sa karanasang maka-Diyos. Their experience with Jesus remained only in the human level. They were not able to experience their life with Jesus in the level of the divine. Mga pinakamamahal, ito po ay napakagandang paalaala sa atin ngayong linggong ito, na tayo ay nakikiisa sa pagdiriwang ng Eucharistiyang ito, kung saan ang tinapay, mga pinakamamahal, ang tinapay ay nagiging katawan ni Jesus at ang alak, mga pinakamamahal, ay nagiging dugo ni Jesus. Ano po ang sabi ni St. John Mary Vianney? The Eucharist is the greatest gift of God to us. Ang Eucharistia daw ang pinakamagandang regalo ng Diyos sa atin. Because if there is something greater than the Eucharist, God could have given it to us. Ito po ang sabi ni St. John Mary Vianney, na patron ng lahat ng mga pari. Ang Eucharistia daw ang pinakamaganda, pinakamainam na regalo ng Diyos, sapagkat kung may hihigit pa sa Eucharistia, di sinsanay na ibigay na sa atin ng Diyos. Mga pinakamamahal, ang pagsimba ay magandang karanasang makatao. Going to Mass is a beautiful human experience. Marahil po may ilan sa inyo galing sa inyong bahay, pagod na pagod, pumunta ng simbahan, nakadama ng kapahingahan,
Siguro po yung ilan sa inyo, may mga kaibigan na matagal nang hindi nakikita, pero sa simbahan ay nakita ninyo human experience. My dear brothers and sisters, human experience. But please don't forget, the Eucharist is also a divine experience. Ang Eucharistia, mga pinakamamahal, ay karanasang maka-Diyos. Maka-Diyos. Kinakailangang maramdaman natin ang Diyos, mga pinakamamahal, sa sandaling ito. Kinakailangan nating maramdaman, kasama natin ang Diyos ngayon. Kaisa natin ang Diyos ngayon. Binabahira ng Eucharistia ang lahat ng makatao nating karanasan ng diwang maka-Diyos. God is giving a divine perspective to all our human experiences. My dear brothers and sisters, divine perspective to all our human experiences. Anong karanasan mo ngayon? Kapatid, hindi lang yan makataong karanasan. Hindi lamang yan makataong karanasan. Ikaw ba'y bumagsak sa iyong negosyo? Hindi lamang yan makataong karanasan. Ikaw ba ay nawalan ng mahal sa buhay? Hindi lamang yan makataong karanasan. Kayo ba ay may matinding pinagdaraanan bilang isang pamilya? Hindi lamang yan makataong karanasan. May elementong maka-Diyos, mga pinakamamahal, na dapat mong makita. Kalahok ang Diyos, mga pinakamamahal. Kaisa ang Diyos, mga pinakamamahal. Sa Eucharistia, walang makataong karanasan na hiwalay sa Panginoong Diyos. Kaya totoo ang sabi ng banal na kasulatan, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Sino? Ang sabi ng banal na kasulatan, wala. Wala. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya napakahalaga po ng ating pananampalataya sa Kanya upang tayo ay kumapit sa Kanya. Mga pinakamamahal, sumampalataya sa Kanya upang tayo'y kumapit sa Kanya. Ano po yung nakita natin ngayon sa unang pagbasa? Yung karanasan ng mga Israelita mula sa aklat ng Exodo. Ang Diyos ay gumawa ng malaking himala. Anong himala yon? Sila'y pinalaya ng Diyos sa pagkaalipin sa Ehipto. Anong himala yon? Hinati ng Diyos ang dagat. Sila'y nakatawid nang ang mga sundalo ng Faraon ay paparating na, muling nagsara ang dagat at silang lahat ay namatay. Pero nailigtas ang mga Israelita. Look at the miracle of God, my dear brothers and sisters. Pero anong nangyari sa unang pagbasa ngayon? Nang sila'y nasa disyerto, when they were in the desert, sila'y nagreklamo sa Panginoon sa pamamagitan ni Moises, kami ba'y dinala niyo rito upang kami patayin? Kita po ninyo kung gaano kadaling makalimot ang tao sa himala ng Diyos.
Kita po ninyo, ang bilis makalimot ng tao sa lahat ng ginawa ng Diyos sa kanya. Kahit po sa gospel ngayon, ang tanong ng mga tao kay Jesus, anong himala ang ipapakita niyo sa amin? Digat kakagawa pa lamang ng himala ni Jesus. Pero ang tao'y madaling makalimot, mga pinakamamahal. Tayo, ganyan tayo. May hihilingin tayo ngayon, ibibigay ng Diyos, pero kapag dumating ulit tayo sa pagsubok, pinagdududahan na natin ang Diyos, nakalimot na tayo sa Kanyang magandang ginawa. Anong gamot kapag tayo'y nakakalimot sa magandang ginawa ng Diyos? Pananampalataya sa Kanya. If we are starting to forget the many wonderful things God has done to us, pray to God, Lord, increase my faith. Increase my faith. So that once again, I will see your powerful hands working in me. Kinakailangan nating makita muli ang makapangyarihang kamay ng Diyos na kumikilos sa buhay natin. Hindi tayo pinababayaan. Hindi tayo iniiwan. Bagkus pinatatatag at pinalalakas sapagkat ibinigay niya ang kaniyang sarili bilang pagkain ng buhay. Halina mga pinakamamahal, tayo ay maglaan muli ng kaunting panahon ng katahimikan. Sa Eukaristiyang ito, anyayahan natin ang banal na Espiritu na ipadama sa atin ang presyensya ng Diyos sa isang natatanging pamamaraan. Muli natin siyang tanggapin bilang Panginoon at ating tagapagligtas. Ang lahat ay magsitayo, ating sasariwain ang ating pananampalataya. Sabay-sabay tayo, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan, mga kapatid, sa bisa ng ating pananampalataya at mga tinanggap na sakramento, lakas loob tayong humiling sa ating makapangyarihang Ama
ng mga biyayang huhubog sa atin bilang kanyang mga bagong nilikha. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Inyo pong ulitin. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, upang si Jesus ang tinapay ng buhay, ang umakay sa lahat ng mga mananampalataya at sa pangunguna ng mga namumuno rito, ang banal na Papa, ang lahat ng mga obispo at mga pari, ay magabayan nawa ang sambayanan sa malalim na pananampalataya at marapat na pagtanggap ng mga sakramento. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa, upang ang tinapay na nagigbigay buhay sa mundo ay kasabikang tanggapin ng sangkatauhan at hayaan nawa ng Diyos na mamayani ang kapangyarihan ng kanyang salita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga dukha at nasa abang kalagayan, upang ang kapangyarihan ng Diyos na magpagaling at magbigay kaginhawanan ay kanilang matamo at magkaloob sa kanila ng pag-asa at bagong buhay kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, upang si Jesus na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, ang pagmithian ng nating maging sentro ng ating buhay at magsumigasig nawa tayo na maging marapat sa pagtanggap ng mga sakramentong katatagpuan natin kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagdiriwang ng 15 taon ng ating pagiging parokya ay magdala sa atin ng ibayo pang inspirasyon sa pananalangin sa Diyos, pagmamahal at paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa, ang ating paghahanda sa darating na Pastoral Visit 2024 ay magdulot ng lalong matibay na pagsasama-sama ng buong parokya para sa isang simbahang naglalakbay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Isama natin sa ating panalangin ang mga personal nating kahilingan, kasama na mga panalangin natin para sa ating mga pamilya, mga mahal sa buhay at mga taong pinangakuan natin ng panalangin. Ama, ang panalangin nawa naming inihain ay maging sapat upang sa tuwin ay ipagkaloob mo sa amin ang iyong buhay, na ang magiging hantungan ay ang kaganapan ng buhay sa piling mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na bubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maaari na pong humanay sa gitna ang mga mag-aalay ng sobre. Sa mga
Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa lupa at bunga namin paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Katao. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga namin paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po. Ini sumulubo sa nagawa kong pagsubay. Nalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalantan ng kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin
ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Paalaala po sa tatanggap ng komunyon. Kung tayo po ay tatanggap ng komunyon sa kamay, kaliwang palad ang tatanggap ng komunyon at isusubo ng kanang daliri. Isubo ito sa harap ng nagpapakomunyon. Pagkatapos tumanggap ng komunyon, hindi na po kailangang mag-sign of the cross, lumuhod o mag-genuflect. Ang second collection po ay nakalaan para sa mga may sakit at retiradong pari na nasa St. Joseph Signory. Magsitayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw, upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay, ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Pakitaas ng ating dalawang kamay, ipikit natin ang ating mga mata at sabay-sabay nating dasalin ang biyaya ng ganap na kagalingan. Ama naming makapangyarihan, kami nagpupurit, nagpapasalamat sa biyaya ng pananampalataya, kung kaya't kami nakakalapit sa inyo at humihiling ng biyaya ng ganap na kagalingan sa lahat ng aming karamdaman. Ito may karamdaman ng aming katawan, ng aming kaluluwa, ng aming kalooban, ng aming puso, ng aming espiritu. Ipinagdarasal po namin ang mga mahal namin sa buhay na matatanda na at may sakit at hindi na makapunta ng aming simbahan. Nawa po ay patatagin ninyo ang kanilang pananampalataya at palaging ipadama ang init ng inyong pagmamahal. Hinihiling namin ito una sa pamamagitan ng panalangin ni Santa Teresita ng Batang si Jesus na nangakong siya'y gagawa ng maraming himala kapag siya'y nasa piling na ninyo. Hinihiling namin ito lalo't higit sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pwede na po kayong gumawa ng pila katulad ng sa komunyon.